By the way, VP Sara, happy birthday. Oh, happy birthday to you. Happy birthday, BP. Ang wish ko lang sana piliin mo na ang Pilipinas. Hindi ko alam, out of the blue bigla na binalita to. parang bakit? Parang bakit yung binalita to, ha? News 5. Ay. Bakit ganito? So kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga kaperahan sa Pilipinas, sa inyong mga pamilya sa Pilipinas, gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo ang account details nyo dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jante, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Panoorin natin. Ito. Education Secretary Sara Duterte simula pa noong nakaraang taon. Sinabi yan ng Vice Presidente. Wait, kulang ulit. Matagal na raw manhid si Vice President at Education Secretary Sara Duterte simula pa noong nakaraang taon. Sinabi yan ng Vice Presidente nang mag-guest at makipagkwentuhan siya sa programa ni Senator Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, wala na siyang pakiramdam at manhid na siya. Mukha naman po, Bibi Sara, wala ka talagang pakiramdam. Hindi mo magets talaga na wala kang, walang nauubos na ang tiwala ng tao sa'yo. Yung kung ano yung tiwala sa'yo ng tao before, wala na, unti-unti na nauubos. Mukha naman talaga, manid ka talaga. Tinanong naman siya ng senadora kung bakit, pero tinawanan lang siya ng bise. Pasaring pa niya, bukas naman sa lahat ang mga nangyayari sa buhay niya. Balikan na lang daw ng publiko kung ano ang mga nangyari noon. Before last year, normal ka pa. Oo. Anyari last year na nagkaganyan ka. Namatay yung feelings ko. Namatay ang feelings ko. Hindi ko alam ko anong nangyari. Hindi pala namatay, pinatay yung feelings ko. Uy! Politika pa ba pinag-uusapan natin? Bakit parang hindi na? Ipapakita ko sa inyo yung buo Kasi medyo weird parang hindi ko nga na-edit hindi ko na isama sa edit ko kanina yung buo. Although na-download ko siya. Mag-the-next question na po kami. Next question. Okay, next question. Calcified na yung nerves. Anyari last year na nagkaganyan ka. Yeah. Paing bato. Pungin sa ito. Sino magtatanong nito? Sino po ba ang mas sumpungin sa inyo? Mas moody po? Ako mainit ang ulo. Mas madali uminit ang ulo. Wala na. Ay, wala na. Manhid ka ni. Babaeng bato. Ano ba yan? Wala nang feeling. Namanhid na ako. Simula last year. Starting last year. Before last year, normal ka pa. Oo. Anyari last year na nagkaganyan ka. Ayun. Tatanungin po ba namin yung mag-the-next question na po kami? Awkward yung Calcified na yung awkward Public naman yung buhay ko Balikan nyo lang yung mga mga pangyayari. Tapos na-calcified na. Wala na akong maramdaman. Ganon? Oo. Wala na akong maramdaman. Wala na kahit kabugin ng kabugin. Wala na. Naku, kawawa Kiligin. naman. Namatay yung feelings ko. Namatay ang feelings. Aray ko! Wala na siyang puso! Ayan. VP, kilig, wala na rin. Kahit konting kilig, ganyan. Wala na. Grabe Ano naman. ba? Ba't ka ganyan? Politika ba pinag-uusapan dito? Hindi pala namatay, pinatay yung feelings ko. Ouch! Naku, iyakan na tayo nito. Ayun yun yung pinanggagalingan yan. Ang weird lang kasi parang, ewan ko lang parang, politika ba pinag-uusapan dyan? Parang hindi na yata politika pinag-uusapan dyan. Masyado ng showbiz. Oo.
Parang ayokong isipin na tungkol sa asawa niya yan, si Mans Carpio. Parang ayokong isipin na ganun, no? Parang ayokong isipin na ganun. Pero ang weird lang din na siguro hindi ko alam kung kailan tinape to kasi most probably tape naman to eh. Most probably. And uso yan sa media, no? Hindi natin tawag dito. Hindi natin alam kung may mga panahon talaga na ita-tape nila ng mas maaga. Tapos i-e-air nila dun sa schedule na gusto lang i-air. So halimbawa tulad ngayon birthday ni Sarah. Sinakto nila na ngayon i-air yung episode na yan. Kasi nga birthday niya. We don't know. Ang ano lang parang ang showbiz masyado. At kung ito hindi tungkol sa politika, ito hindi tungkol sa kung tungkol to sa ibang bagay na personal, like, family, parang it's not a good look for her. It's not a good look at all for her. Bakit? Kasi, yung ikinukumpara sa kanya, yung presidente, parang kitang-kita mo na strong yung family. Diba? Kitang-kita yung kitang-kita yung closeness silang mag-asawa, 'di ba? Si Lisa at si Bongbong. Kitang-kita naman yung closeness silang mag-asawa, tapos yung close sila sa mga anak nila, 'di ba? So parang kung makikita mo, kung iisipin mo yung vice president all of a sudden, ikukumpara mo dun. Diba parang never natin nakita si Sarah na kasama yung asawa niya. Na kung ang contrast mo dun sa katulad ni PBBM si Sarah. Tapos ang contrast is, di ba? Hindi nga natin alam kung hindi nga natin alam kung ano ba nangyayari sa kanila, di ba? Of course, it's supposed to be not a public thing, diba? If they want to keep it private, pero ang weird lang na may ganyan siyang comment. Lalo na alam lahat ng tao kasal sila. Tapos sasabihin niya pinatay na yung feelings. Di ba? Parang weird. Ito talaga yung totoong topic natin, itong kasunod, actually. Itong survey ni Tanghere. Nabasa niyo na ba to? Tanghere, May 2024 survey, VP Sara is still the highest rated government official. Woohoo! Despite declines in trust and satisfaction ratings. Ayun. Tapusin natin kasi yung statement, mga kutsero. Tapusin kasi natin yung statement. Oo, siya yung pinakamataas. Pero, pabulusok na si Sara. Ibig sabihin, siya ang pinakamataas sa mga bumubulusok. Ang pangit naman. Ang pangit naman ng tawag dito. Ang pangit naman ng pag-i-explain, 'di ba? Ikaw ang pinakamataas sa mga bumubulusok pababa. Parang yan bawa sa sa school pag bumagsak ka tapos yung grade mo 74.9. Ikaw yung pinakamataas sa lahat ng bumagsak. Ganon. Ganon. Ganon yun, guys. Oo. Ikaw ang pinakamataas sa lahat ng bumabagsak. Ganon yun. And I think, mga kutsero, hindi yata nila nakikita yung fact. Nabubulag sila dun sa highest rated quote-unquote. Sara is still the highest rated government official. Woo! But,
declines in trust and satisfaction ratings. Yun eh. Ito yung importante dyan. Wala kaming pakialam kung siya yung pinakamataas. Pero, ang significant dyan, ang importante dyan, yung bumababa yung kanyang satisfaction rating. No ngayon, kung ikaw yung pinakamataas, pero ikaw naman pala yung bumagsak. Nagkataon lang na mataas ka pa rin kahit bumagsak ka. Pero bumagsak ka pa rin. Ganun. Yung sa Okta survey, ilan yung binagsak niya? 11%. Double digits, guys. Tindi. 10% tsaka 11%. Dito medyo mas mababa. Mga 2% lang yata or 3%. Or minsan may isa pa nga 1% lang eh. Feeling ko may maglalabas ng survey para baliktarin yung survey ng Okta. Pangit sa PR nun, guys. Kailangan habulin nila yon na medyo realistic ang dating. So ito yung balita. Vice President Duterte received a satisfaction rating of 52% and a trust rating of 60% in the May 2022 to 25 survey. Tangere observed a notable increase in President Marcos' satisfaction rating, 43%, which was evident across almost all age groups, income classes, and regions except for Mindanao, particularly in the Davao region in northern Mindanao, where the dissatisfaction is highest. Alam nyo, Tangere, unti-unti na kayong nabibisto. Unti-unti na kayong nabibisto sa survey nyo. Northern Mindanao, Davao region. Doon lang, baka nga doon pa yung pinakamalaking concentration ng nila ng mga respondents nila eh. Hindi ako magtataka. Kaya pala mataas si Sara sa Mindanao. Davao ang pinakamalaking region dyan eh. 43, 52, 43, 37, 43. Yan. Tapos si Sara lang ang pinakamalaki sa kanilang lahat, 52%. Galing, no? Pantay-pantay yung tatlo. Siya lang ang nahihiwalay. Galing eh. Satisfied. Punan natin muna yung satisfied. Basta ito yung sa una si PBBM, sa ilalim si Sara. Ito si Martin. Dito si Gismundo, dito si Subiri sa ilalim. Okay. 43, tumaas siya ng 1%. From April's 42%, si PBBM, nag-43 siya sa May 2024. Si Sara naman, from 53, bumaba siya to 52%. Yan. Tapos, undecided, parehong 23% noong April. Ngayon ay 22%, tapos 18% ngayon dito sa, tawag dito, sa May. Ngayon, mga kotsero, ito yung pinakahuli. Yung dissatisfied. Kay PBBM, wala nagbago. 35%. 35% pa rin. So, April and May. So, ibig sabihin, mga kotseros, pagdating kay PBBM, walang change sa dissatisfied. Okay lang yun. Okay lang yun. Kasi mga kotsero, consistent. Yung dissatisfied sa kanya, yun pa rin. Kung sino yung dissatisfied sa kanya noon, yun pa rin ang dissatisfied sa kanya ngayon. Walang problema doon. Pero kay Sara, eto yung ayaw pansinin ng mga DDS. Ito yung ayaw pansinin ng mga DDS, guys. Nung April 2024, 24% lang ang dissatisfied sa kanya. Pagdating ng May 2024, nadagdagan ng 6%. Ang laki niyan. Significant na significant yan, guys. Dumadami na ang umaayaw kay Sara. So mga kotsero, ako, I don't really care kung siya ang pinakamataas dito. Diyan.
sa satisfied. I don't give an F. Whatever the result here sa satisfied. Kasi nandito yung impormasyon na kailangan mo malaman. Imagine, from 24%, nag-30% ka bigla. 6% yun, guys. Ang laki nun. Hindi, almost, di ba nung sa yung sa Pulse Asia, ilan yung niya? Ilan yung kanyang dissatisfaction? 7%. 7%. Yung sa Okta, ilan ang kanyang dissatisfaction? 11%. No. From 13% ang kanyang dissatisfaction. 13%. Tapos mga kotsero, eto. Tignan nyo rin to. Yung undecided ni BBBM. Yung undecided ni Sara was 23% nung April. Tapos naging 18% ngayong May 2024. Pero mga kotsero, take note ha, bumaba ang kanyang satisfied. So ibig sabihin yung nawala dito sa undecided na 18% yung nawala dito sa 18% hindi napunta sa satisfied. 'Di ba? Kasi bumaba siya eh. So saan siya napunta? Sa dissatisfied. Yun ang basa mo dyan, guys. Hindi mo pwede itong basahin independent of everything else. Hindi. Kailangan basahin mo siya as a whole. Ang ginagawa kasi ng mga DDS, ito lang ang binabasa. Yung satisfaction rating. Yung satisfied. No, you can't. You have to consider the whole survey. Hindi pwedeng yung gusto mo lang ang babasahin mo. Basahin mo yung buo. At ang kabuuan, mga kotsero, kahit 52%, siya ang may pinakamataas na score dyan, bumaba siya from 53% nung nakaraan. Tapos, meron kang undecided dati na 23%, na 18% na lang. Bumaba eh. Bumaba yung iyong undecided. So, ibig sabihin, may nakapagdesisyon. Meron ang nakakasiguro kung gusto nila si Sara o hindi, kung satisfied sila kay Sara o hindi. Ang problema, yung undecided na nakapagdesisyon na, hindi dumagdag sa satisfied. Saan siya napunta? Sa dissatisfied. Talama, meron kayong mga eksperto dyan, di ba? You have an international law expert. You have an international relations expert. You have, ano ba? You have a political science expert. You have an economics expert. Ang dami yung expert dyan eh. I'll explain. Ang dami. Bibigyan ko yung tip dyan sa mga, ni Sara. Sa grupo ni Sara. Bigyan ko yung tip. Una, sana sinagot nyo na maayos to. Everyone, you know how I feel about Lisa Marcos. Alam niyo lahat yan. But, dito sa parte na to, naiintindihan ko siya. Bilang mag-asawa, bilang asawa ng Pangulo, may karapatan siyang ipagtanggol yung asawa niya. Kahit sino ma-appreciate yan. Pag ako pinagtanggol ako ng asawa ko, nakakataba ng puso. Ibig sabihin nun, love na love talaga ako ng asawa ko. Lagi niyang ginagawa yan, by the way, yung misis ko. Lagi niyang ginagawa yan. Lagi niya ako pinagtatanggol kahit kanino. Sana, bilang asawa rin, asawa naman si Sara, di ba? May asawa siya, si Man Scarpio. Hindi ko alam kung yun ang pinapatungkulan ng pinatay, pero pinatay no feelings. Pero, kasi yun ang dating parang, ang pangit, di ba? Parang, pinatay na yung feelings ko. Tapos, alam ng buong Pilipinas na may asawa ka. But anyway, sana kung jowa lang kaso hindi asawa. But anyway, bilang asawa, alam mo siguro hindi na-feel ni Lisa. Di ba? Kapag binabash yung asawa mo, pagtanggol mo rin. Kasi, pinakasalan mo yan minahal mo yan Di ba? Kaso, hindi maganda yung pagkakasagot niya dito. Ano yung sinagot niya dyan? Wala naman, it's not a political question. It's not part of my mandate. Yun ang sagot niya dyan.
Yan. Pangit. Ang swangit. Oo, ang swangit. Sana sinagot nyo na lang dyan, o tip sa mga ano ni Sarah, sa PR ni Sarah. I understand the feelings of our First Lady. She is only trying to defend her husband. Gano'n na lang. Tapusin na niya doon. Maging sibil na lang, di ba? Kaso nagtaray pa eh. Hindi naman niya kailangan magtaray eh. Yan. Ito yung una na sumira sa kanya. Pangalawa, ito actually patuloy na sumisira sa kanya. Ito, isa pang patuloy na sumisira sa kanya. No comment. Hanggang ngayon no comment pa rin siya, 'di ba? Wala pa rin siyang alam nyo, kayo dyan sa PR nyo dyan, yung PR nyo dyan sa OVP, you had your chance. Kahit man lang siguro pabulaklak dila. So hindi. Hindi nyo ginawa. Pag ngayon nyo sinabi yan na pag ngayon kayo kumontra sa China, all of a sudden, tungkol dyan sa issue ng West Philippine Sea, wala lang lalong maniniwala sa inyo. It's too late. Tinayuan nyo na eh. Tinayuan nyo ng sobra-sobra yung naunang nangyari. Lalong wala na. Lalo nang walang maniniwala sa inyo ngayon. Pag ngayon kayo nag-backtrack, sasabihin nyo, hindi naman yun ang ibig namin sabihin. No comment kami kasi magulo, ganyan. Pero talagang for the Philippines kami. Sa Pilipinas ang West Philippine Sea. Kung ngayon yun gagawin, ay wala na. It's too late. It's too late. Wala na. It's either, dalawa na lang ang pwede mong gawin dito eh. Sa issue na to. Either manahimik ka na lang talaga or panindigan mo. Tayuan mo siya. Sabihin mo, kung ano yung sinasabi ni nung international relations expert nyo, yun na rin ang ilinya mo. Yun nga lang, you're risking the wrath and the anger of the whole Philippine nation. Yun ang problema nyo dyan. At dahil naghahabol kayo sa 2028, wala. Walang ano. So ano na lang pinakamagandang strategy nyo dyan? You own it and you apologize. Filipinos are very forgiving. And I think, pag ginawa niya yan ngayon, may habol pa siya sa 2028. Kaysa yung lagi siyang tahimik, yung hindi niya pagsasalitain, hindi siya magsasalita, parang nana yan eh. Habang tumatagal, hanggat hindi mo natatanggal yung infection, pakalat ng pakalat yung nana. So the best way out of this predicament is to own up to it. Angkinin mo na lang. Mag-sorry ka, tapos move on. That's the best way you can address it. Isa pang pinakamatindi ay ito. Yung alam na kasi ng taong bayan na gumawa ng krimen si Kibuloy. Alam na ng taong bayan na ang daming violation ng SMNI na hindi lang dun sa fake news, pati dun sa kanilang mga operations. Sumama ka pa. Naki-join ka pa dyan. Naki-join ka pa kasi dyan eh. Dapat di ka na nakisama dyan. You made your choice. You made your bed, now lie in it. You made your bed, now you have to lie in it. Kinampihan mo yung kriminal eh. Alam nyo, mga Ochero, tayong mga Pilipino, mababait tayo, pero judgmental din tayong lahat. Aminin nyo na yan. Aminin nyo yan. Judgmental tayong lahat. Walang Pilipinong hindi judgmental.
So ako, hindi ako magtataka if si Sarah is branded in a negative light. Bakit? Kasi alam nyo mga kotsero, ayaw ng tao na kumakampi sa who they perceive as a bad person. Lalo na yung katulad ni Kibuloy na nagpapa-victim kahit hindi naman siya biktima. Siya yung siya yung siya yung nasa poder ng kapangyarihan. Bakit? Siya yung pastor eh. Siya yung pastor. So pag kumampi ka doon, siya na nga yung makapangyarihan, tapos siya pa yung kakampihan mo, parang, 'di ba? 'Di ba dapat kumakampi ka sa biktima, hindi doon sa makapangyarihan? Kasi yung biktima walang panlaban eh. Tayo mga Pilipino, mahal na mahal natin ang mga underdog. Kaya nga nanalo, isa sa mga dahilan niya ba't nanalo si PBBM eh. Wala na rin, it's too late. It's too late to apologize. It's too late. Ayan eh. Wala na, andyan eh. Ano bang gagawin natin? Wala na. Sorry. Alam mo na yung krimen nung Pastor Canor nyo. Yung krimen niya ay nang abuso siya ng bata. Child sexual abuse. Masama na nga eh. Bilang isang babae, masama na nga. Bilang isang babae, dapat galit ka na nga eh sa sexual abuse. Bilang isang babae. Bilang isang nanay, dapat mas galit ka pa lalo sa mga child predator tulad ni Pastor Kibuloy. Hindi lang kasi niya isang beses ginawa eh. 2 o 3 beses niya ginawa. Yun yung on record. Malay ba natin kung ilan talaga ang ginawa niya niyan? Yun pa talaga ang kinampihan mo? Mga DDS, paki-explain please. Paki-explain naman DDS please. Yabang-yabang pa niya dati, di ba? Sabi niya, huwag niyo akong dalhin sa Senate. Dalhin niyo ako sa korte. Doon niyo, kasuhan niyo ako kung sigurado kayo na may ginawa akong mali. O, kinasuhan sa korte. Anong sinabi? Pinapapatay ako ng Amerika. So yun mga kotsero, if guilt is if flight is a sign of guilt, ayaw nga niyang humarap sa korte eh. Going back. Last but not the least. Ito talaga yung ito talaga yung pinakamatinding yung pinakamatinding bira kay Sarah. Na nakasira sa kanya. Yung confi funds. Ito talaga yun. Ito talaga yun. Ito talaga yun. So, in fact, mga kotsero, sa sobrang tindi na ito, ang depensa niya dito ay si Estelito Mendoza. Yun, tindi. But again, as mentioned previously, I think it's not because of kung pumayag man si Estelito Mendoza, it's not because of Sarah. I think it's because of BBM. Kung may ganong klaseng sistema. Pero si Estelito Mendoza is already a legend of the legal community pagdating dito sa Pilipinas. Ganon. Living legend yan, guys. Hindi. Sammy, right. It doesn't work like that. Hindi yan. It doesn't work like that na, binigyan ka lang ng pera, pero hindi naman ikaw yung gumasos. Hindi. It doesn't work like that. Dalawa silang magiging responsable dyan. If the Supreme Court will rule na it is unconstitutional. Dalawa silang magiging responsable dyan. Si PBBM tsaka si Sarah. It's not exclusive. Sino nagsabi niyan? Na exclusive yan. It's not. Yung kay BBM will be malversation of public funds.
yung kay Sara will be technical malversation kasi wala doon sa budget. Hindi naka-align, wala doon sa walang budget item eh. So hindi siya mutually exclusive. Bakit si PBBM and not TS Bersamin? Because it is the budget of the Office of the President. Yun. Budget ng Office of the President yan eh, Jamie V. Hindi naman yan, wala namang budget ng Office of the Executive Secretary. Wala yun. Nakakabit yan sa Office of the President. And it was signed by PBBM. So, yun. Yun ang mangyayari dyan. It's a malversation of public funds tsaka technical malversation yung sa isa, yung kay Sara. So, dalawa yun. So, ang ano dyan, ang pinakamagandang depensa dyan, and I think alam na to ni Estelito Mendoza, is the constitutionality of using the contingency funds for items that are not listed under the GAA. Kasi yun naman ang question eh. Yung question doon sa kaso na inano nila, na isinumite nila. Ang question doon is, hindi constitutional yung ginawa ni PBBM na pag-transfer ng pera papuntang OVP. Number 1. Number 2, hindi constitutional yung paglagay ng pera sa confidential funds. Kasi hindi raw yon urgent, hindi raw yon new and urgent project or appropriation. So, yun yung pangalawa. Dalawa yung argument nila doon eh. Dalawa yung issues. So, dalawa rin yung tama. Isa, tama kay PBBM with regard dun sa pag-transfer ng budget to the OVP without a line item. Tapos yung pangalawa is yung paggamit ni Sara ng pera from that budget na walang line item sa GAA. So yun yung ano yun. It's two different cases but it's mutually connected. So let's see. Yun yung ididepensa dyan ni Estelito Mendoza. And let's see. Excited ako dyan sa decision ng Supreme Court na yan. Paglabas yan, pa-vlog ko yan. Kasi this will finally put it to rest. Yung una yung constitutionality ng confidential funds. Pangalawa, yung paggamit ng contingency funds. Pangatlo, yung pag-allot ng contingency funds sa mga line item budgets. Sa mga new appropriations, new and urgent projects which are not indicated in the General Appropriations Act. So, excited ako dyan, promise. Excited ako dyan. Kaya excited ako matapos yung kaso na yan, guys. Gusto ko rin malaman, ano bang sasabihin ng Supreme Court dyan? Di ba? As a student of the law, parang, that's interesting. Ganyan. Pero ako, mga kotsero, since si E.S. Bersamin ang nakaupo bilang Executive Secretary, alam niya yan. Alam niya kung paano ilulusot yan. Alam niya kung paano pagaganahin yan. Alam niya kung paano gagawing legal ang transfer na yan. Of course, hindi natin alam yan ngayon kasi hindi pa naman na ilalabas. Siguro isa-submit nila yan sa answer nila. Sa answer nila sa complaint. But hintayin natin. Technicality, sabi ni Attorney Claire. Oo, pwede. Feeling ko ngayon ang gagawin din ni Estelito Mendoza eh. Yung i-define lang niya, dadaanin lang sa technical yung, kumbaga, mali lang yung interpretation ng kabila. Parang ganun. Tapos gagamit sila ng iba't ibang mga jurisprudence. So, do you think PBBM was legal? Of course, he should be. Si Joe De Guzman. Of course, he should be legally advised. He should be. Personally, feeling ko may papanalo to ng admin eh. Personally. Kasi syempre, yung dating Chief Justice, Executive Secretary ngayon. Tapos yung lawyer ni Sara, Estelito Mendoza. So feeling ko medyo may malaki ang chances na maipanalo to ng administration. Feeling ko lang. But anyway, so medyo na off topic tayo ng konti. But at the end of the day, ito talaga yung pinaka nakasira kay Sara.
Ito talaga yun. Kung meron mang damage na laki na talaga ng tama kay Sarah, ito yun. And ayun mga konsyera, no? Maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you tomorrow on our next Coach Jared Live. God bless you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?